Madalas tayong binibigyan ng mga babala sa ating paligid mula sa pulisya, sa gobyerno at sa iba pa. Ang hindi pagsunod sa mga babalang ito ay maaaring magresulta sa hindi magagandang kahihinatnan, kaya't mahalagang bigyan pansin natin ang mga babala at sundin ang mga alituntunin at batas na ipinapatupad upang tayo ay mamuhay ng mas maayos at mas maligtas. Ganoon din naman sa mga babala mula sa Biblia, ngunit nakakalungkot na kadalasan ang mga pinakamahalagang babala na hindi pinapansin ay mula sa Diyos. Halimbawa, ang unang babala na ibinigay ng Diyos ay noong panahon ng paglikha at hindi pinansin ito ng mga tao. Ang mga babalang mula mismo sa Biblia ay hindi dapat baliwalain. Ang mga babala ng Diyos ay para sa ating kapakinabangan dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin at upang tulungan at gabayan tayo. Kaya't mahalagang bigyan pansin ng mga palatandaan at babala. Narito ang ilang babala mula sa Biblia. Number 1. Mga babala tungkol sa Antikristo. Kung binabalaan ka na isang mapanganib na kriminal ang namataang papunta sa inyong lugar, ano ang gagawin mo? Malamang naaalamin mo ang tumpak na mga detalye tungkol sa kanyang itsura at mga pamamaraan. Magbantay ka. Isang katulad na sitwasyon na binalaan tayo mula sa Antikristo. Sinasabi sa 1 chapter 2 verse 18, "Munting mga anak, ito na ang huling oras, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo." Kahit ngayon ay marami ng Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Nagkaroon na ng maraming mga Antikristo simula pa noon. Sila ang mga taong tutol sa ating Panginoon. Ngunit sa mga huling panahon, isang Antikristo ang mangingibabaw sa lahat. Siya ay lalaban kay Kristo at sa mga tagasunod ng Panginoon nang higit kaysa sa kanino mang tao sa kasaysayan. Magpapanggap siya bilang tunay na Mesiyas. Maghahangad ang Antikristo na pamunuan ng buong mundo at magsasabing siya ang tagapagligtas at tatayo bago ang ikalawang pagparito. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ito ay magiging isang masama na tulad ng mabangis na hayop at gagawa ng kasuklam-suklam na katampalasanan sa buong mundo. Siya ang magpapasimula ng tatak ng halimaw bilang pagpapakita ng katapatan sa kanya. Ang Antikristo ay maaaring buhay na o hindi pa sa panahon natin ngayon. Marami ang haka-haka tungkol sa pagkakakilanlan ng Antikristo, pero wala pa talagang kasiguraduhan. Kaya nga binalaan tayo ng Panginoon sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3. Huwag kayong linlangin inuman sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw na iyon malibang dumating muna ang pagtalikod at ang taong makasalanan ay mahayag ang anak ng kapahamakan. Gayunpaman, ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang malinlang ng espiritu ng Antikristo ay ang makilala natin ang Panginoong Jesucristo at maging handa sa kanyang pagbabalik. Ikalawa, mga babala tungkol sa kasalanan. Nagbabala ang Biblia tungkol sa mga kahihinatnan ng kasalanan at binalaan tayo na iwasan ito. Sinasabi ng Biblia na ang kasalanan ay mapanlinlang, mapanira at umaalipin. Sinasabi rin ito na ang kasalanan ang ugat ng lahat ng problema sa mundo. Bilang mga Kristiyano, dapat nating iwasan ang kasalanan. Ngunit dahil tayo ay makasalanang nilalang, nagkakasala pa rin tayo sa ating pang-araw-araw na buhay sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang tanging magagawa natin upang madaig ang kasalanan, pasakop tayo sa Panginoong Jesucristo, dahil kung sino man ang nakay Kristo na, isa na siyang bagong nilalang. Magsisi, magpatawad sa iba at sundin ang mga utos ng Diyos. Lumapit sa Diyos para sa patnubay at lakas upang mapagtagumpayan ang kasalanan. Magnilay sa salita ng Diyos, manalangin at kumilos ayon sa kung ano ang totoo at kalooban ng Diyos. Ituon mo ang iyong puso kay Kristo, sumuko sa kapangyarihan ng Diyos at alalahanin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa iyo at mapagtatagumpayan mo ang kasalanan. Ikatlo, babala sa huling panahon. Ayon sa Biblia, ang mga huling araw ay senyales ng mahihirap na panahon, digmaan, lindol at iba pang natural na sakuna, tagutom, sakit at kamatayan. Inilalarawan din ng Biblia ang mga taong mabubuhay sa mga huling araw at kung paano sila kikilos. Ang mga tao ay magiging mas masama. Sabi sa 2 Timoteo chapter 3, dapat mong malaman na sa mga huling araw magkakaroon ng napakahirap na panahon, sapagkat ang mga tao ay mamahalin lamang ang kanilang sarili at ang kanilang pera. Sila ay magiging mayabang at mapagmataas, nanunuya sa Diyos, masuwayin sa kanilang mga magulang at walang utang na loob.
Wala silang ituturing na sagrado. Sila ay magiging hindi mapagmahal at hindi mapagpatawad. Maninirampuri sila sa iba at walang pagpipigil sa sarili. Magiging malupit sila at kapupuotan ng mabuti. Tayo ay manatiling mapagmatsyag at lumakad sa landas ng Diyos upang hindi malinlang ng masama. Sinabi na kahit na ang mga hinirang ay maliligaw din, ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Ika-4, babala para sa pagtalikod sa pananampalataya. Sa mga panahong iyon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ang mga darating na pagpapahirap ay laban sa mga Kristiyano na mula sa dyablo. Gayunpaman, ito ay magiging kasangkapan ng Diyos upang ipakita kung sino ang mga tunay na sumusunod sa Kanya. Sila ang tunay na maliligtas, bunga ng kanilang katapatan at pagtitiis. Naway isa tayo sa mga hinirang ng Diyos upang maligtas sa mga darating na kahirapan at panguusig. Huwag sana tayong tumalikod sa Kanya hanggang sa huling panahon. Ika-5, babala sa magtatangkang baguhin ang mensahe ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, alam natin na ang Biblia ay salita ng Diyos, na ito lamang ang dapat na maging gabay ng pananampalatayang Kristiyano sa katotohanan ng kaligtasan. Kaya naninindigan tayo sa pangangaral na tama ang sinasabi ng Biblia. Ang mga ito'y mismong salita ng Panginoon at nagbabala siya sa lahat ng magtatangkang baguhin ang kanyang mensahe sa anumang paraan, sa pagdaragdag, pagbabawas at pagdaraya. Sinasabi nga sa pahayag, ako, si Juan, ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Ika-6, babala tungkol sa impyerno. Ang impyerno ay nilikha para sa dyablo at kanyang mga anghel. Ngunit dahil makasalanan ang lahat ng tao, ang lahat ay nararapat ding parusahan doon. Dahil ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Ayon sa Biblia, ang impyerno ay kasing totoo ng langit. Ang Biblia ay tahasang nagtuturo na ang impyerno ay isang tunay na lugar kung saan ang mga masasama, hindi naniniwala, ay dinadala sa pagtatapos ng kamatayan. Itinuro din niya na ang impyerno ay walang hanggang kaparusahan para sa mga hindi sumusunod at lumalaban sa Diyos. Sa Pahayag chapter 20 verse 15, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang impyerno ay walang hanggang apoy, apoy na hindi mapapatay, kahihiyan at walang hanggang pagkapahamak. Sa Pahayag chapter 20 verse 10, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Mga kapatid, ilan lamang ito sa napakaraming babala ng Diyos sa Biblia. Ngunit dumating man ang mahihirap na panahon na ito, naniniwala tayo na malapit ng solusyonan ng kaharian ng Diyos ang lahat ng problema ng mundo. Matiyaga nating hinihintay ang panahong tutuparin ng Diyos ang mga pangako niya. Kapatid, nagbabala ang Diyos dahil mahal niya tayo. Binibigyan niya ang mga tao ng sapat na panahon para kumilos. Bago dumating ang kanyang hatol, gusto niyang magsisi tayo at magbago. Kaya't dapat na makinig ang mga tao sa mahalagang babala na inihahayag ngayon sa buong mundo. Nagbigay siya ng mensaheng magliligtas sa atin, ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Panginoong Hesukristo, at ipangaral sa buong mundo para marinig ng lahat ng bansa. Ngayon, nakikinig ba ang mga tao sa babala ng Diyos habang may panahon pa? Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.